Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga haligi ng fashion industry sa Pilipinas at sa buong Asya, si Pitoy Moreno, kilala bilang Fashion Caesar of Asia. Halina't samahan niyo ako sa pagtalakay ng kanyang buhay, mga nagawa, at kung paano niya binago ang takbo ng fashion hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Jose Pitoy Moreno ay ipinanganak noong Pebrero 25, 1925 sa Tondo, Maynila. Mula pagkabata, nakitaan na siya ng hilig sa moda. Ayon sa kanyang mga kapatid, si Pitoy ay natuto ng pananahi at pagdidisenyo mula sa kanilang ina, nakilala sa kanilang komunidad bilang isang mahusay na mananahi. Pumapasok siya sa palengke kasama ang kanilang kasambahay, dala ang mga tela at damit na ipinapagawa ng kanyang ina. Dito nagsimulang mahubog ang kanyang talento sa pagdidisenyo ng mga damit. Nag-aral si Pitoy sa University of the Philippines at kumuha ng kursong Fine Arts. Habang nasa UP, sumali siya sa mga social events tulad ng Cadena de Amor Balls, kung saan nagkaroon siya ng pagkakataong magdisenyo para sa kanyang mga kaklase at kaibigan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanyang kahusayan, kaya't dumami ang kanyang mga kliyente mula sa iba't ibang kolehiyo at unibersidad. Ang kanyang karera sa fashion ay tuluyang umusbong noong 1966 nang ang kanyang mga disenyo ay kinilala sa mga international fashion shows. Nagsimulang makilala ang mga tradisyonal na tela tulad ng pinya at jusi sa pamamagitan ng kanyang mga obra. Naging parte ang kanyang mga disenyo ng iba't ibang international publications tulad ng Vogue, Harper's Bazaar at Le Figaro. Siya rin ang unang Pilipinong designer na nagpakilala ng mga terminong ito sa pandaigdigang merkado ng fashion. Isa sa kanyang pinakakilalang proyekto ay ang pagdisenyo ng damit para kay Rita Moreno sa Academy Awards noong 1962 kung saan nanalo si Rita bilang Best Supporting Actress. Muling sinuot ni Rita ang parehong damit noong Oscars 2018 na muling nagbigay daan para makilala ang pangalan ni Pitoy Moreno sa mundo ng Hollywood. Sa kanyang malawak na karera, nagdisenyo si Pitoy Moreno para sa mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasama rito sina Queen Sirikit ng Thailand, Princess Margaret ng United Kingdom, at ang mga First Ladies ng Pilipinas mula 1966 hanggang 1980. Naging bahagi rin siya ng Bayanihan Dance Troupe kung saan siya ang nagdisenyo ng kanilang mga kasuotan para sa kanilang international performances. Noong 2009, itinalaga si Pitoy Moreno bilang National Artist for Fashion Design ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Gayunpaman, sinalubong ito ng protesta mula sa ibang mga alagad ng sining na naniniwalang ang kategorya ng fashion design ay hindi sakop ng mga National Artist Awards. Dahil dito, ipinag-utos ng Korte Suprema ang pagtanggal ng kanyang titulo noong 23. Gayunpaman, kinilala pa rin si Pitoy bilang isa sa mga pinakamalaking pangalan sa industriya ng sining at disenyo sa Pilipinas. Si Pitoy Moreno ay pumanaw noong Enero 15, 28 sa edad na 72 matapos ang ilang taong pakikipaglaban sa sakit. Kilala bilang isang mapagkumbabang tao, binabalikan ng marami ang kanyang malasakit sa mga kliyente, lalo na sa mga hindi kayang magbayad ng magagarang kasuotan. Siya ay inilibing sa Manila Memorial Park at hanggang ngayon ang kanyang pangalan ay buhay pa rin bilang simbolo ng pagiging eleganteng Pilipino sa mundo ng fashion. Isang inspirasyon si Pitoy Moreno, hindi lamang sa mga Pilipinong designer, kundi sa lahat ng mga taong nagnanais magtagumpay
sa kanilang sining. Ang kanyang mga disenyo ay hindi lamang basta kasuotan, ito ay mga kwento ng ating kultura, ng ating pagiging Pilipino. Salamat sa inyong pakikinig at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento ng mga personalidad na nagbigay daan sa ating kultura at kasaysayan. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.